So ito, sunod. Mga kababayan. So ano yung sunod? Mga kababayan, napakasimple lang po yung sunod. Ang sunod mga kababayan ay iginiit ni Sara Duterte. Ano yun, Kent? Ano yung iginiit niya? Iginiit niya mga kababayan na si Sara Duterte, ang sabi niya hindi daw siya pro-China, hindi daw siya baliw, at higit sa lahat, hindi daw siya kawatan. Kaya nakita nyo dyan mga kababayan, si Sara naka-Chinese na damit, may bitbit na pera, at mukhang lokaret. Nasa ating thumbnail. Iginiit ni Sara na hindi daw siya baliw, hindi daw siya pro-China, hindi daw siya kawatan. Unahin ko lang bago ko i-play yung video na reaction niya kanina dyan sa interview ni Alvin. Paano mo nasabi, Vice President Sara, na hindi ka pro-China? Una, kung hindi ka pro-China, bakit yung mga Pilipino Coast Guard tinaga yung daliri, binumba ng water cannon, ba't hindi kami nakarinig maskin isang tulo lang ng laway mo sa speech mo dyan sa social media? Di ba pagdating sa pagbinatikos ang pamilya ninyo, araw-araw ka nagpa-presscon, araw-araw ka nagpa-interview sa mga vlogger, pero bakit pagdating doon sa Philippine Coast Guard, binumba ng water cannon, tinaga yung rubber boat na nataga yung daliri? May narinig ba kayo na sabi mo, makakaawa naman yung ating Philippine Coast Guard? Nakakaawa naman yung ating pulis dagat? Tanod dagat? May narinig ba kayo? Tanong ko mga kababayan, saan banda na si Sara ay hindi pro-China? Sige, tanong ko kayo mga kababayan. Paki-comment ng link na si Sara ay nagsalita na naawa sa mga Filipino Coast Guard na tinaga, binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Para sabihin niyang hindi siya pro-China. Comment, mga kababayan. Magbaba ng link para buksan natin. Wala. Maskin nga bulo nga, ni hao, Xi Pao, Xi Jinping, gurgur, wala kang marinig. Maskin press release, maskin nga papel Office of the Vice President condemning the water cannonize of Chinese Coast Guard to our beloved Filipino Coast Guard. Walang press release ang Office of the Vice President pagdating sa water cannoning. Tapos sabihin mo hindi ka pro-China? Sige nga, mga kababayan. Ngayon, maniwala kayo sa sabi ni Sara. Ano bang gusto nilang iparating? Pro-China ako? Magnanakaw ako? Baliw ako? Inisa-isa ko na yan, alam ko naman, mga kababayan, napanood nyo na yan. I-play ko pa ba? Yung pro-China na comment, na-reactionan ko na. Noong winater cannon, tinaga, sinigawan, hinabol ang mga Pilipino na mangingisda. Ni isa statement o press release ng Office of the Vice President, wala kang maririnig dyan. Kaya 100% naniwala ako na si Sara ay pro-China. Ganun lang naman kasimple yan Kung hindi ka pro-China, bakit ni isang statement mo sa Philippine Coast Guard? Wala. Pangalawa, mga kababayan, kailangan pa ba i-memorize yan? Paki-comment mga kababayan kung tama ba ako o hindi sa aking analyze at sa aking reaksyon na hindi daw siya pro-China. Diba? Tama ako. Diba? Pangalawa, ang sabi ni Sara, hindi daw siya baliw. Putang ina. Hindi daw siya baliw. Hindi daw siya baliw. Tanong ko lang, bakit noong itinanong ng isang congressman doon sa Congress, sa Senate, sa Congress hearing about sa impeachment, tinanong ng isang kongresista, si Director Milvin Matibag ng NBI, hindi nyo po ba sinubukang ipa-check up sa mental health si Sara? Anong sagot ng NBI? Meron po, Mr. Chair. Nagpadala po kami ng subpina para
sa kanyang appointment para i-check up po yan. Meron po kami, kompleto po kami, neurologist, psychiatrist. Hindi po siya sumipot. Ngayon mo sabihin hindi siya buang. At mga kababayan, ano bang rason kung bakit naghiwalay ang nanay at tatay niya? Ano bang rason sa kanilang annulment? Diba? Meron siyang psychiatric disorder. Si Digong. Sa madaling salita, kapag nanakit, hindi nagsisisi. Kapag nanakit, hindi na humihingi ng tawad. Basta, nakasira siya, nakagawa siya ng kamalian, hindi siya nagsisisi. Gusto niyong marinig? Mga kababayan. Di ba, kung ang high blood nga namamana, yung sakit ba ng tatay, hindi? Naniwala ba kayo na ang high blood at cancer namamana? Yes po, ako naniniwala ako. So imposible naman yung kabugukan ng utak ni Digong hindi namamana ni Sarah. Ito, buksan natin ha, mga kababayan. Ito. Ayan. So, pakinggan natin, mga kababayan. Batay sa psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman, hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga nagkagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuwa. Wala na, hindi na ako magtanong. Bakit? Alam nga ba, ipadini pa ba natin kung anak ka ba talaga ni Digong? Yeah? Kasi sabi ni Sarah, ano akala nila sa akin, pro-China? Ano gusto nilang tawag sa akin? Baliw? Kawatan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Pinadalan ka ng subpoena para i-psychiatric test ka ng NBI, hindi ka sumipot. Tapos yung tatay mo, ganyan din ang dahilan kung bakit naghiwalay ang nanay at tatay mo. So nagtaka pa ba kami? Meron siyang narcissistic personality disorder. Yun yung manakit na hindi nagsisisi. Putang ina, tanong pa ba namin? Tapos sasabihin niya, hindi kayo baliw. Hindi ko kayo inakusahan. Pero bakit ayaw niyo po sumipot sa patawag ng NBI na i-mental check-up kayo? Bakit hindi mo sinipot, hindi ka pumunta? Para hindi kasabihan ng tao na may something ka, siputin mo. Natural, dapat naming malaman sa bayan ng Pilipino. Kasi bakit? Pinuno ka, pangalawa ka sa pinuno ng Pilipinas. Kung si PBBM nga, gusto ninyo, i-hair follicle test eh. Kasi pangit daw magkaroon ng presidente adik. Di ngayon naman, kami naman, magpa-psychiatric test ka. Kasi mahirap magkaroon ng vice president ng baliw. Mga DDS, kung ang sigaw ninyo, hair follicle test, kami naman, mental check-up. Mahirap magkaroon ng pangalawang pangulong buang. At mahirap din, ba sabi nyo, mahirap magkaroon ng presidenteng adik? Sige, mahirap din magkaroon ng vice president na buang. Kung ang sigaw ninyo, hair follicle test para kay PBBM kasi mahirap daw magkaroon ng presidenteng adik, kami naman, mental check-up kay Sarah kasi mahirap magkaroon ng presidenteng buang. Biruin mo anong mangyari sa ating bansa kung ang magiging vice president natin buang. Paano kung namatay ang presidente, ang papalit buang? Sige nga, saan tayo pupulutin? Sa kangkungan? Saan tayo pupulutin? Lahat nakadamit ng puti na nakatali sa likod. Sige nga, ganun yon. Ang sigaw ng mga DDS, hair follicle test, mahirap magkaroon ng presidenteng adik. Kami naman, mental check-up, mahirap magkaroon ng vice president na buang. Paano kung namatay si PBBM, papalit buang? Mga kababayan, paki-comment, #Sarah mental check-up. Kayo lang marunong? Hair follicle test? Kasi adik? Kami naman. Mental check-up nyo, mahirap magkaroon ng vice president na buang. Biruin mo, paano kung ura-urada si PBBM? Hindi na huminga. Tapos ang papalit na presidente namin, buang na. Ano mangyari sa ating bansa, oy? Diyos ko.
Sige nga, magkaroon tayo ng presidente, hahalili sa presidente kasi halimbawa namatay ang presidente, ang papalit buang. Nay, Diyos ko. Na maumanay gidangatan nga ron. Kung hindi ka buang, check up ka. Mga kababayan, mahirap magkaroon ng presidenteng adik kaya hair follicle test daw, sigaw ng DDS. Mahirap din magkaroon ng presidenteng vice president na buang nga. Bakit? Paano kung namatay si BBM o papalit si Sara tapos buang na? Saan tayo pupulutin? Di ba? Ganon yon. Mental check-up na yan. Mental check-up na yan. Fentanyl. Fentanyl tuloy. Hair follicle test kayo. Mental health na yan. Mental health na yan. Mental health na yan. Mental health check-up na yan. Di ba? Una, hindi siya pro-China. Pero noong tinaga ang daliri ng Filipino Coast Guard, winaterkano ng China ang Filipino Coast Guard, ni isang bulong ni Sara, wala kang marinig. Hindi daw siya pro-China. Pangalawa, hindi daw siya buang. Pero bakit ayaw magpa-mental check-up? Bakit ayaw magpa-mental check-up? Kung hindi ka buang, magpa-mental check-up ka. Di ba? Pangatlo, sabi niya, hindi daw siya kawatan. Ano akala niyo sa akin? Pro-China? Baliw? Magnanakaw? Diyos ko. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Ito po yun. Order food you love with Foodpanda. Download the app and order now. Magbase sa ebidensya at di chismis. Ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresista nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian. Makita ninyo na walang bukol. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Ipakita ninyo na walang bukol para maniwala kaming hindi binato ng laptop. Kasi dito, sasabi niya, hindi daw siya marunong ng gumamit ng computer. O bakit daw siya mamato ng laptop? Tapos sabi niya bandang huli, meron daw siya sariling laptop. Akala ko ba hindi ka marunong gumamit ng computer kaya hindi ka mato ng laptop? Pero meron daw siya sariling laptop kasi mahal. Hindi daw kayang i-afford ng government. Wow! Dito ako nagtaka mga kababayan. Hindi daw siya mahilig, hindi daw siya namato ng laptop. Kasi daw, ang laptop, hindi daw siya marunong gumamit. Hindi daw siya marunong gumamit ng computer. Pero sa huli, sabi niya, may sarili siyang laptop, mahal. Bakit daw niya ibabato? Kita mo yan? Hindi ka marunong maggumamit ng laptop. Tapos sabi mo, hindi ka namamato ng laptop. Pero may laptop ka. Mahal. Akala ko ba hindi ka marunong gumamit ng laptop? Pero bakit may laptop ka? Ayan, yan ang katanungan mga kababayan na medyo may something nga. Is accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sanay na kami Kanya, dyan. hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y magiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron ba Sa ebidensya naman sila tumingin na. Bakit? Hindi ba totoo yung present ng AMLAC? Kaya nga binasura yung petisyon ng asawa mo Kung siya daw congressman, hindi daw siya titingin sa tao. Doon daw siya titingin sa ebidensya. Hindi ba yan naman ginawa nila? Sa ebidensya sila nagbase. Kaya tignan nyo, kung hindi totoo ang ginawa ng mga kongresista, edi sana hindi binasura ang petisyon ng asawa mo. ebidensya wala? Nung denial yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay. Yung final daw ang complaint, wala daw ebidensya at all. Puro, lagi ako naririnig kay Sara itong at all. Hindi ba nawawala sa salita niya itong at all? Kung walang ebidensya, sino si Trillanes? Kung walang ebidensya, sino si Madriaga? Kung walang ebidensya, ano ang AMLAC? Ano ang BIR? Ano ang Security Exchange Commission? Aba,
Kung hindi ebidensya yung Sara, ano sila? Tauhan? Laruan? Pinaupo doon, pinasalita, di remote?